Sa ibang balita, naresolba na ng Philippine National Police ang kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at ng kanyang driver. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Lumabas na rin po yung result po ng autopsy at namatay po ang dalawang biktima po. Ang nakalagay po doon na cause of death po ay asphyxia by manual strangulation. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang autopsy report sa kung paano pinatay ang negosyanteng si Anson Ke at ang driver nito. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sinakal ang dalawang biktima hanggang mawalan ng buhay gamit ang lubid. Ang dalawang Pilipinong suspect daw na sina Raymart Catequista at Richard Tan Garcia alias Ricardo Austria David ang pumatay sa mga biktima. Lumalabas ang investigasyon na Abril 8 nang patayin ng mga suspect si Ke at driver nito. Nitong Sabado ng hapon ang ianunsyo ng PNP na hawak na nila ang mga sinasabing main player sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Kabilang na dito si David Tan Liao alias Xiao Chang. Gayon din ang mga kasabwat itong Pilipino na sina Catequista at David na mga naaresto sa Rojas, Palawan noong Abril 18. Sa CCTV footage na inilabas ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa harap ng bahay sa isang subdivision sa Bulacan noong Marso 29 ng hapon. Nagtungo daw doon ang biktima kasama ang driver na si Armani Pabilio para katagpuin ang isang Chinese national na babae na pinain ng mga suspect. Sa iba pang CCTV footage, kita sa labas ng bahay si Liao at iba pang suspect kung saan pinatay ang mga biktima. Aabot sa mahigit $200 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya. Pero tinuluyan pa rin ang mga biktima. Sinasabing dating sangkot si Liao sa iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese sa mga POGO operations sa bansa. Pero ang malaking tanong ngayon, bakit tila nalulusutan nito ang batas? Sabi ni Fajardo, Isang tinitingnan po natin ngayon sir is yung possibly yung mismong mga biktima is afraid to pursue the case. tuloy-tuloy naman ang sinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para mahuli na ang mastermind sa krimen. The anti-kidnapping group is confident na we have enough evidence para po i-prosecute po ito pong grupo ni David Tan Liao. If you will ask me, saan na po yung direction po natin pagdating po doon sa mga mastermind? Like I said earlier po, we are on the process of documenting po yung mga ating mga evidence. Para sa PNP, case solved na ang kaso sa Anson Tan Slay case. Matapos na maisailalim na sa inquest proceedings ang mga suspect, umaasa din ang PNP na tuluyan ang maisasampa ang kasong kidnapping for ransom with homicide ngayong linggo laban sa mga suspect. Tiniyak ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na huhubaran nila ng maskara ang mastermind sa pagdukot at pagpatay kay Ke, gayon din sa driver nito. Sinabi ito ng hepe ng pambansang pulisya, makarang papurihan nito ang mabilis na pag-aresto sa mga nasa likod ng krimen na katunayan lang aniya ng pagiging epektibo ng pulisya sa pagresolba sa mga karumal-dumal na krimen. Dagdag pa ni Marbil, sa sandaling maisampa na ang reklamo ay kanila nang papangalanan sa publiko ang itinuturong utak sa krimen, alinsunod na rin sa kahilingan ng pamilya. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.